Update po tayo sa Gilas, Pilipinas. Alam niyo ba na si Dwight Ramos nagkaroon po siya ng sugat sa kamay? Medyo mabigat po yan, no? Ilalabas po natin ang updated news tungkol po dyan. Si Coach Tim Cone, tahimik lang po siya na nagmamasid. Pero ngayon naglabas po siya ng pahayag tungkol kay Jordan Clarkson at kay Coach Chot Reyes. Tutukan po natin kasi may mga sinabi po siya na sobrang mahalaga po yan. At ang pananaw po ni Coach Chot Reyes sa pagdating ni Jordan Clarkson, isama pa rin po natin dyan ang lagay ng Angola at ng bansang Italy kung saan makakabakbakan po natin bukod po sa Dominican Republic. Pero bago po yan, kung medyo nagugustuhan po ninyo ang ating palabas, pakihit lang po ang ating subscribe button. Kasi base po sa stats, 91% po ng nanonood ay hindi po nakasubscribe. Baka lang naman po magustuhan nyo mag-subscribe. Maraming salamat po. Ano ba nararamdaman ngayon ni Coach Tim Cone na sa dami ng NBA superstars na ayaw maglaro sa World Cup, nakuha ng SBP at andito si Jordan Clarkson. Si Giannis, hindi rin po siya sasama dito sa Greece, sa kupunan ng Greece para po sa World Cup. So eto na po ang pahayag ni Coach Tim Cone sa ABS-CBN News. Sabi niya, excited lang talaga kami na nandito si Jordan. Pinapakita niya sa atin yung kanyang commitment. Maraming NBA players ng ibang team ang nag-back out at nagba-back out. Nakakatuwa lang talaga na naandito siya sa amin. Excited kaming makuha siya or excited kaming nakuha siya. So yun na nga po, no? Kasi sa dinami-dami ng NBA players na nagba-back out nga po para maglaro dito sa World Cup, eto si Jordan Clarkson, dumiretso po siya, tuloy-tuloy po siya. So isa yon sa mga nagbibigay saya dito kay Coach Tim Cone at nagbibigay ng excitement, no? Maraming fans po ang nag-aalala, baka raw po kasi hindi makuha ng Gilas ang chemistry na kailangan kasi 2 weeks lang po si JC dito sa training. Anong masasabi ni Coach Tim Cone dito? Ito po ang pahayag ni Coach Tim Cone sa One Sports. Sabi niya, hindi ako masyadong nag-aalala tungkol doon. Si Jordan kasi, noong mga nakaraang panahon na nandito siya, naging open siya sa coaching at naging open siya sa mga kasamahan niya. So, hindi raw po siya nag-aalala tungkol doon, tungkol sa chemistry, no? Dito kay Jordan Clarkson. Kasi nga, open naman siya dito sa kanyang mga kasamahan, especially sa coaching staff, no? Kakayanin ba itong maisakatuparan ni Coach Chot Reyes? Ano sa pananaw ni Coach Tim Cone? Ang pinag-uusapan po natin dito is yung chemistry, ha? Ito pong sinabi ni Coach Tim Cone sa One Sports. Sabi niya, si Coach Chot Reyes ay isang napakagaling na chemistry building coach. Alam niya talaga kung paano bumuo ng chemistry. Alam niya kung paano gawin to ng sobrang bilis or alam niya kung paano gawin to ng mabilis. Isa siya sa pinakamahusay na nakita kong nakagawa nito. So, kumpiyansa po si Coach Tim Cone na may isa sa ayos ni Coach Chot Reyes ang chemistry ng kupunan. Partikular po sa pagdating ni Jordan Clarkson. Kasi di ba ang tagal ni Jordan Clarkson bago makarating dito sa Pilipinas, no? Katulad nga po ng alam natin, 2 weeks lang po ang ipapractice po niya dito sa kupunan. Kung si Coach Chot Reyes ang tatanungin, ano naman ang masasabi niya kay Jordan Clarkson? Ito po ang sinabi ni Coach Chot Reyes na nakaangkla po yan sa Philstar. Sigurado kami na ang Jordan Clarkson na nakasama namin sa window ng FIBA is iba po yun. Kuha natin ngayon yung mas nag-improve na Jordan Clarkson at gagawin natin yan sa pamamagitan din ng practice kasama kami. So ayan ang pahayag ni Coach Chot Reyes. Kumaga kumpiyansa po siya kay Jordan Clarkson na iba ang Jordan Clarkson dati at yung kasama po nila ngayon. Ano ba yung pagkakaiba ng Jordan Clarkson noon sa FIBA at ang JC ngayon sa World Cup? Ito pong pahayag ni Coach Chot Reyes dito po sa Philstar. Sabi niya, alala ko kasi sa window, meron lang tayong 4 or 5 practices kasama siya bago namin kalabanin noon ng Lebanon. Kaya sa palagay ko, makikita natin ang epekto sa pamamagitan ng mas maraming practice. So, ibig sabihin po rito, kumpiyansa si Coach Chot Reyes na kapag nakapag-practice po sila ng mas marami, mas matindi, kasi nga sinasabi niya 4 or 5 practices lang ang nagawa nila bago nila kalabanin ng Lebanon kung saan natalo po sila, no? So, ngayon, mas maraming practice ang magagawa po nila. So, sa tingin niya, mas kakaiba talaga. Mas iba ang Jordan Clarkson na makikita po natin once na dumating na nga pong World Cup. Ano ba nakikita ngayon ni Coach Chot Reyes kay JC? Nagbago ba ang moves nito? Yung confidence niya, okay ba? So, ito ang pahayag ni Coach Chot sa Philstar pa rin. Sabi niya, pareho pa rin ang galaw ni JC. Yung swag, pareho din. Yung kumpiyansa na dala-dala niya sa bawat isa. Tulad na sinabi ko, naniniwala ako na ang NBA players ay mahuhusay na players yan. May rason kung bakit sila andyan sa NBA. Of course, meron po talagang reason. Magagaling na players po to. Hindi ka naman talaga mapupunta sa NBA kung hindi ka magaling, di ba? Ang daming nagpapadrop pero hindi nakukuha lahat, di ba? Ano ba nakikita niyang rason kay Jordan Clarkson? Bakit siya nandun sa NBA? Ito ang sinabi ni Coach Chot Reyes dito sa Philstar. Sabi niya, isa sa mga dahilan na yon ay ang patuloy na pag-i-improve at pagde-develop ng kanilang laro. So ito po yung isa sa mga dahilan na nakikita ni Coach Chot Reyes dito kay Jordan Clarkson. Kung kumpiyansa si Coach Chot Reyes at Coach Tim Cone kay Jordan Clarkson, balitang nasugatan naman ang kamay ni Dwight Ramos. Ano ang lagay po niya? So ito ang sinasabi dito ni Sir Jerry Ramos sa Spin.ph. Sabi niya,
Nasugatan ni Dwight ang kanyang kanang kamay sa closed-door training ng Gilas Pilipinas noong Huwebes ng gabi. Pero mabilis po itong naayos. Hindi na niya naalala kung paano nakuha ang sugat sa pagitan ng kanyang daliri, na nakita na lang na dumudugo ang kanang kamay dahil sa malaking sugat. So yun na nga po, hindi niya na raw alam kung saan niya nakuha yung sugat na yun o kung paano nangyari. So kailangan bang tahiin ang sugat ni Dwight Ramos para maghilom ng maayos? Ito po ang sinabi ni Sir Jerry Ramos sa Spin.ph. Hindi na kailangang itahi ang sugat bagamat nilagyan nila ito ng gasa ang dalawang daliri para magsara. So yun po ang pahayag ni Sir Jerry Ramos tungkol po dito sa nangyari kay Dwight Ramos. At dahil malapit na po ang World Cup, tignan po natin ano ba yung nangyayari sa magiging kabakbakan po nila, partikular itong Angola at ang Italy, no? Tignan po natin kung successful ang kampanya ng Gilas sa China at Europe, ano ang lagay ng Angola at Italy. Ito po ang sinasabi ng Spin.ph. Ang Angola ay natalo sa mga kamay ng Mexico 78-76, sa Jordan 70-56 at Portugal 72-67. Tatlong beses po na natalo etong bansang Angola sa Mexico, sa Jordan at sa Portugal, ha. Yan po yung balita na inilabas ng Spin.ph. Medyo mabigat po yan para sa bansang Angola, no? Papasok sila dito sa World Cup na may daladalang mabigat din, no? Kumusta naman ang Italy? Ito po ang sinasabi ng Spin.ph. Hinabol ng Italy ang 17-point na kalamangan para talunin ng Serbia. Imagine Serbia, ha? 89-88, isa lang yung lamang sa 32nd Aegean Acropolis Tournament dito po sa Greece. So ito po yung mabigat dito kay Italy, no? Yung 17 points, inilampaso nila yan hanggang sa umabante po sila ng isa sa final kanto. Nanalo po sila by 1 point. Laban po dito sa Serbia. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin sa baba. Maraming salamat.